Good morning guys, Jorik here. For today, nag-schedule tayo ng ceramic coating sa ating unit. After a week na pagkabili natin, nakahanap ako ng nagsa-ceramic coating. Dito lang din sa village namin, kabilang phase lang. So, check natin yun. Ito na mga sir. Ito tayo. Ito na tayo sa G Masters Auto Detailing. Ito si Sir Lloyd. Siya yung may-ari. Siya rin yung gagawa sa motor natin. So, na-explain na sa akin ni Sir kanina yung method na gagawin niya. Yung do's and don'ts. Tapos, hindi ito yung conventional na pag-a-apply ng coating na inaabot lang ng 3 hours, 4 hours, di ba? Karamihan kasi ganun. Yung kanila kasi, iba yung procedure nila. Ito will take up to 1 day. So, bukas natin makukuha yung motor. No rush para makuha natin yung best quality output ng ceramic coating natin. So, ayan, in-explain sa akin ni Sir lahat ng surface na pwedeng lagyan ng ceramic coat. Depende sa materials, plastic, yung may mga paint na panels, yung gulong, mags. Yun lang, hindi natin makikita yung talagang process nila kasi nga meron silang trade secret na hindi pwedeng ipakita in public. So yun, hintayin natin siya hanggang bukas. Meanwhile, Ayan guys, balik tayo dun sa shop kasi dumating na yung yung in-order ko na fender. Yan yung mas mahaba na fender ng ADV. So tinanong ko si Kuya kanina kung pwedeng ihabol yung nabili nating fender. Ayun, okay lang naman daw kasi maliit na surface lang naman. Tsaka bago pa. tomorrow. So, ito na yung motor natin. Natapos na ni Sir Lloyd. Yan, kitang-kita. Oh. Mas deeper yung colors niya. Mas maganda na yung pagka-black niya. Yan. So, sa nakikita nyo, ano pa rin siya? Matte pa din. Pero mas naging distinct na yung mga edges niya. Hindi natin super gloss to kasi kailangan pang i-buff yung paint para maging gloss bago siya papatungan ng coating. Pero hindi yun ina-advise ni Sir Lloyd kasi mako-compromise yung kapal ng paint. In the long run, papangit siya. Okay na sa akin yung ganyan, matte na medyo glossy. Yan, lahat nilagyan. Pati yung mga plastic trims natin na black, coated din yan. Yan, metal. Halos lahat, kinote yan ni Sir Lloyd. Pati yung gulong, coated yan ng ceramic. Pero, yun nga, katulad ng in-explain sa akin kahapon, merong mga specific ceramic coat para sa bawat materials. Hindi yung common kasi universal ginagamit nila. Ceramic coat pero pangkalahatan. So ito yung brand na ginagamit ni Sir. Lahat yan Gion. So lahat ng klase meron si Sir, no? Yan, mga yan. Ito yung mga mamahalin. Ang sinasabi na Sir na yung isang bottle niyan nasa 3,000 plus. Yun, ito yung mga ginagamit na Sir. So hindi yan nabibili sa market, sa mga Shopee. Hindi ka makakabili nito kasi nga daw for detailers lang yung ganyang klaseng brand. Lang ako sir, na i-address ko sa'yo. Sabi ko nga, di ba, after decontamination wash, so i-strip lahat ng possible na boxes or Meron dito, mapapasit mo. Ito sir. Ayan o. May shiny part, okay. although matte siya, pero may mga shiny part. So meaning to say, may something na inalis sila dito. Okay. So it's either hand buffing or polish. Sa dealership na po yun. Sa dealership na yun. So sila lang yung nakakaalam nun. Kasi makikita mo, so when you say matte finish, so supposedly dapat dito siya. Pero may makikita may mga
ibang parts na medyo Oo, shiny. hindi uniform yung pagka-matte niya. Yes. So kung since matte kasi siya, hindi natin siya pwedeng i-polish ng thoroughly. Oo, Kasi pag pinalis natin siya ng thoroughly, magiging glossy siya. okay. So, na-explain ko na siya before, once na ang matte, once na binabad mo siya, or pinalis mo siya, mauubos yung Yung paint, oo. niya. Yes. So, magiging glossy siya, pero mas prone siya sa mga future deterioration like yung mga fadedness, oxidation, pagkanipis, saka yung mga yun, masisira yung pintura. Kung titingnan mo, matte pa rin siya. Yeah. So, kaya medyo matagal lang talaga. Kasi hindi mo pwedeng purutan. Mhm. Then dito, may gas-gas rin. So, may isang guhit. Possibly sa mga, syempre, pag Sa mga transport. punas-punas sa transport. Oo, yun. transport Kasi nila. nilalagyan ng tali yan. So, ganun. Kaya maganda talagang practice yung pag bago pa yung unit, ipa-coat nyo na kasi napakabilis ng process. Hindi nahihirapan yung detailer. So ano nga po pala sir ulit yung brand na ginagamit niyo para dun sa coating ng Yes, mga yung unit? brand na ginagamit ko is All Chemicals, is Gion. Gion. So, when I started na mag-detail, so car enthusiast tayo, syempre naghahanap tayo ng brand na quality. Opo. When you say quality, na pasok sa lahat ng aspect. Na hindi lang yung one size fits all. Opo. Although meron naman talaga one size fits all, pero syempre, hindi lahat ng detail is pwede simplify. Ayun lang no, kung tayo pwede tayo mag-DIY kaso yung mga brands ni sir hindi consumer level or pang mga certified detailers lang siya binibigay. Kasi nga meron silang annual parang Conference meeting. conference sir no. Yes. Every nation meron silang representative para Yes. sa Every latest country. latest R&D ng Gion ipapakita nila yun sa mga network ninyo, di ba sir no? Yes, kung may mga bagong product na i-release si Gion, every year since laging ganun si Gion na Upgrades, no? nag-update siya ng technology nila. Hmm. So yun yung since meron silang sariling factory, may R&D sila. So for every product, request by all retailers and consumers alike, gumagawa sila kung talagang kailangan. Opo. Kung hindi naman, then mag-i-stick lang sila doon sa product nila kung talagang syempre Kung goods work na. naman, Oo. gumagana naman. So, ina-update lang nila yun kasi syempre from time to time nagkakaroon tayo ng mga ibang klase ng technology like ngayon may mga EVs na. Iba ang paint kasi for every vehicle magkakaiba kasi siya ng texture or yung gawa ng pintura. Opo. It's may soft paint, may hard paint, may regardless may mga mapanipis na manipis actually ang mga gawa ng pintura ngayon. So mas maganda talaga is protektahan natin yung mga investment natin. Opo. So, syempre, binayaran natin yan, pinaghirapan natin yan. Tama. Dapat natin protektahan. So kung nangyari sir, ito, gagawin natin PPF, nasa estimated value po nun, nasa magkano po kaya? Yung cost niya. Actually, medyo mas mahal ang PPF ng matte. Kasi merong PPF talaga sa may unit matte? ng matte. So, Okay. kung gusto mo proteksyonan yung unit mo at the same time, gusto mo pa rin the same factory paint like matte finish, merong PPF for matte. Yun nga lang, mas mahal mahal siya kasi specific siya Apo. for matte. Unlike yung mga glossy or satin finish. Kung let's say gawin natin siyang glossy para maiba naman. Ang estimated po ninyo sa ganito. PPF or PPF na glossy, actually magiging glossy siya in a way. Pero hindi siya totally na glossy na Parang semi-glossy. mirror finish. Merong satin finish like semi-glossy. Yun, satin. Maganda yun, maganda. Kaya na-invento yung satin finish. Magkakaroon siya ng konting gloss, minor gloss, pero not necessarily na makikita mo Super sa sarili tinted. mo. Opo. Like yung mga mirror finish na mga black, hindi siya ganun. Sa inyo guys, nagkatanong kayo, after ng coating, ano ang dapat na gawin natin as maintenance sa unit? Ano yung mga hindi pwedeng gawin? Tsaka ano yung pwede? Ayun, tanongin natin si Sir Lloyd. Yes, after the coating is the best practice after the curing stage, which is since professional grade yung coating, within the 7 days dapat hindi siya i-wash. Okay. As much as possible, kung hindi maiwasan na mabasa, mas okay. Opo. Pero after 24 hours, pwede naman siyang mabasa kung, for example, daily use, hindi may iwasan. Pero as much as possible, rinse with water lang. Rinse with water. After the 7 days, doon ka na pwedeng gumamit ng car shampoo. Wala po bang kaso, kunyari sa atin, katulad dito sa area natin, alam natin yung tubig natin, hindi masyadong maganda. Depend. So, wala po bang kaso yan?
Wala namang kaso, pero the best practice, since mataas ang mineral content ng tubig natin, since deep well tayo, the best practice, dapat tutuyuin agad. Tuyuin agad. So, wag papatagalin yung water natin. Kasi ang water natin, once nag-spray ka dito sa other surfaces, makikita mo nagkakaroon siya ng whitening effect. Oo, kasi Yun iba yung ang mineral tubig deposits natin. na nag-evaporate. Yun Opo. yung makikita mo nagmahaba. Yeah. So, yun yung causes ng mga acid rains or yung tinatawag, ang commonly term is acid rain, pero ang right term is mineral deposit. So sir, wala po bang magiging kaso kung ngari, yun nga po, na-release na yung unit, tapos syempre babiyahe tayo ng kaunti, tapos nagkaroon ng mga alikabok yung sakyan natin. Pabayaan lang po ba natin yan? Yes, as much as possible, huwag gagalawin. Gagalawin. So, Kahit po punas ng dry microfiber, wag never gagalawin. dry wipe, lalo-lalo na sa body paint. Opo. Yun. Okay. So, kasi since yung body paint natin, so ginamit natin, nagkaroon ng mga alikabok, which Apo. is hindi na minsan nakikita sa naked eye. Mm. So, common issue ng mga OC, alikabok. Syempre, Alikabok, gusto linis agad. lahat linis agad. Gusto natin malinis, di ba? So, pupunasan natin. Oo. So, yun yung causes ng mga micro-marring na tinatawag. Yung micro-swirls na hindi kita ng mata. Opo. Pero, sa una, syempre, pangalawa, pangatlo, hindi mo yun makikita. Pero sa paulit-ulit na ginagawa mo yan, once na laging tinatamaan, lalabas na yan. Lalabas. Once na lumabas na yan, malalim na yun. Opo. So, yun talaga, no? 7 days. Hanggat maaari, kung hindi nyo naman kailangan gamitin, huwag nyo munang gamitin. Huwag muna kayong bumiyahe ng malayo, lalo sa mga maalikabok na lugar. Then, after, yun nga, 2 weeks, yun, saka natin pwede siyang simulang hugasan ng tubig. Also, sir, for, kunyari, masyadong maarte yung, yung user natin, gusto niya mag-car shampoo. Okay lang po ba yun after matapos yung curing period? Yes, after 7 days, you can use any car brand or car shampoo as long as na pH neutral siya. pH neutral. So, Makikita po ba natin sa mga label yun ng mga shampoo? Yes, pwede mo siyang i-google on the pH scale. pH scale, ang neutral is pH 7 or yung pH 7. tinatawag na water. Ayun. So, wala siyang added chemicals like yung alkaline or acidic kasi yun yung pinaka-pH scale. Ang dali naman siya i-google. Pag Ngayon i-google ko mo, lang din lalabas siya na yung nalaman, pH value or pH scale na tinatawag. Ayan. So, yun yung the best practice. Ngayon ko lang din nalaman na may mga ganun palang pH scale lang, mga car shampoo. Akala ko pag car shampoo, yun na yun. Linis agad. So, ayun po sir, lahat po ng questions siguro naman nasagot naman po natin. Again, ito po tayo sa G Masters dito sa Lancaster, Cavite. If gusto niyo i-try or makita yung workshop ni sir, punta lang po kayo dito. Hanapin niyo lang po si Sir Lloyd. Yes. Yan po. So sir, maraming salamat po sa pagtrato ng maganda sa aming unit. A few moments later. Ay, muulan. Shit. Eto nga, inabot tayo ng ulan kung kailan pa uwi. Hindi naman kumapit yung mga putik eh. So, blower na lang natin. So, ayan. Inisprayan ko lang siya ng malinis sa tubig. Tapos, blower lang. Walang punas ng basahan para hindi masira yung coating natin. Buti na lang, na-reach natin yung 12-hour na curing time. Ayan, napansin nyo, hydrophobic naman. Hindi ko makapit yung tubig. Nagbubutil-butil lang siya, kaya madaling linisin. So yan guys, nilabas ko muna yung motor para makita natin siya sa natural light. Pero kahit na medyo maulap pa ngayon, baka umulan ulit. Nilabas muna natin saglit para makita talaga natin. Ma-appreciate nyo lahat. Mas maganda sana kung tanghaling tapat. So wala, nahihiya si Mr. Araw. Maulap lang ngayon. Ganda talaga ako dito sa windscreen. Grabe, sobrang kintab. Saka napansin ko rin yung pagka pearl white ng ADB. Dumidepende yung kulay niya sa sikat ng araw. So katulad niyan, makulimlim. Napansin niyo itong part na to, parang yellowish. Kala niyo may mancha, no? Kasi yung iba sinasabi naninilaw. So sadyang ganyan talaga si ADB. Napansin niyo itong part na to, puti. Tapos ito yellowish. Pero pag lumipat ka dito, naging puti na siya. Ito naman yung yellowish. Diba? Para siyang, ano bang tawag dyan? White chameleon. Kasi may nakita ko nagpa-powder coat ng mugs. White chameleon ang tawag. Pearl white chameleon. Yan. Diba?
Nag-iiba siya, akala mo yellowish. Pero pag naiba ka ng angulo, nagiging puti siya. Mas maganda siguro to tapat sa sikat ng araw talaga eh. Pero gets mo naman siguro yan, tulad yan. Itong part na to parang dilaw. Sa nakikita ko baka iba kasi sa camera, pero dito puti, medyo puti. Pero pag lumipat ka dito, ito naging puti ng kaunti. Tapos ito naging yellowish. So depende talaga siya sa angulo. So yun, salamat sa pagsama sa aking vlog for today guys. Again, this is Jorik. Bye bye.